Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Magandang araw po sa inyong lahat. So, this time, I will be continuing the chapter 20 entitled In Hong Kong 1891 to 1892. Rizal sent him a letter of felicitation dated December 23, 1891, and offering his cooperation, but instead the governor did not even acknowledge receipt of his letter. So, nagpadala si Rizal ng sulat sa kay Disputol ng felicitation dated December 23, 1891, at sa halip ng kanyang kooperasyon, ngunit sa halip ay hindi man kinilala ng gobernador ang pagtanggap ng kanyang liham. Rizal wrote a second letter dated March 21, 1892. In this letter, he requested the Governor-General to permit the landless Filipinos to establish themselves in Borneo. Sumulat si Rizal ng pangalawang liham na dated March 21, 1892. At sa pangalawang liham na ito ay hiniling niya sa Governor General na pahintulutan ang mga walang lupa na Pilipino na magtatag ng kanilang sarili sa Borneo. So, hindi nagbigay si Disputol kay Rizal ng courtesy of a reply. So, sa halip na inabisuhan niya ang Spanish Consul General sa Hong Kong na sabihin kay Rizal na hindi niya maaprubahan ang imigrasyong Pilipino sa Borneo na sinasabing the Philippines lack laborers and it was not very patriotic to go off and cultivate foreign soil. Writings in Hong Kong. Yung mga pagsusulat niya sa Hong Kong. So sa kabila ng pamilit ng kanyang kasanayan sa medisina at kanyang proyekto sa kolonisasyon ng Borneo, ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang mga sulatin. So siya ang sumulat sa ang mga karapatan ng tao na isang Tagalog na pagsasalin ng The Rights of Man na ipinroklama ng revolusyonistang French noong 1789. So, about the same time, isinulat niya rin ang A la Nation Española in English to the Spanish nation na isang appeal sa Spain na iwasto ang mga maling nagawa sa mga nangungupahan sa Calamba. So, another proclamation, isa pang proklamasyon na pinamagatang sa mga kababayan or to my countrymen ay isinulat noong December 1891 na nagpapaliwanag sa Calamba agrarian situation. So, nag-ambag si Rizal ng mga artikulo sa daily newspaper ng British, The Hong Kong Telegraph, na ang editor na si Mr. Fraser Smith na ang kanyang kaibigan. Noong March 2, 1892, sumulat si Rizal ng una visit a la Victoria Gaol, or in English, a visit to Victoria Gaol, isang account ng kanyang pagbisita sa kolonyal na kulungan ng Hong Kong. Sa artikulong ito, inihambing niya ang mga malupit na sistema ng bilangguan ng Spain sa moderno at mas makataong sistema ng bilangguan sa British. So, upang suriin ang kanyang proyekto sa kolonisasyon, sumulat siya ng isang artikulo sa French na may pamagat na Colonisation du British North Borneo par des families de les Philippines. Translated in English, Colonization of British North Borneo by families from the Philippines Islands. So, ipinaliwanag niya ang parehong idea sa isang artikulo sa Spanish. Proyekto de Colonization del British North Borneo per Filipinos. Project of the Colonization of British North Borneo by the Philippines. So, noong June 1892, isinulat niya ang La Mano Roja or the Red Hand na nakalimbag sa sheet form sa Hong Kong na tinuligsa nito ang madalas na pagputok ng sinasadyang sunog sa Maynila. Constitution of the Liga Filipina.
So nakalimbag ito noong 1892. Ang sulat na ito ang pinakamalagang sulat na ginawa ni Rizal noong siya ay naninirahan sa Hong Kong, Suchorn. So upang matalo ang mga otoridad sa Spanish, ang mga nakalimbag na kopya ay nagdadala ng maling impormasyon na ang pagpaprint ay ginawa ng London Printing Press, number 25, Hulog Street, London. So, ang idea ng pagtaguyod ng Liga Filipina or Philippine Ledge, isang samahan ng mga makabayang Pilipino para sa layuning sibiko, ay orihinal na ipinaglihi ni Jose Mabasa. Ngunit si Rizal ang sumulat ng konstitusyong nito at napagtanto ang pagkatatag nito. Decision to return to Manila. So, decision na niyang bumalik sa Maynila. Noong May 1892, nagpasya si Rizal na bumalik sa Maynila. So, ang pasyang ito ay pinagsigla ng mga sumusunod. Ang una is upang makipag-usap kay Governor Despujol hinggil sa kaniyang proyekto sa kolonisasyong Borneo. Ang pangalawa is upang maitaguyod ang Liga Filipina sa Maynila. At upang mapatunayan na mali si Eduardo de Lete sa pag-atake sa kanya sa Madrid, ang siya or si Rizal na komportable at ligtas sa Hong Kong ay inabandona ang kanyang hangarin ng bansa. Ang pag-atake ni Lete na nakalimbag sa La Solidaridad noong April 15, 1892 na inilarawan si Rizal bilang duwag, makasarili, mapagsamantala, isang makabayan sa mga salita lamang. So, masidhing protesta ni Rizal kay Del Pilar, ang editor ng La Solidaridad, na sinasabi, "Mas sigurado ako na si Lete sa pagsusulat ng artikulo ay masyadong nagmamadali at pinayagan mong dalhin ka, kaibigan o kaaway. Kung sinaktan ako ng artikulo, higit na makakasama sa interes ng Pilipinas na nakakaalam. Gayunpaman, kung pagkatapos ng lahat ng ito ay para sa pinakamahusay, napailing ako nito at pagkatapos ng mahabang katahimikan ay pumasok ulit ako sa patlang. Buhayin ko muli ang propaganda at papatibayin ang lega." To Pons, nagtapat si Rizal noong May 23, 1892. "Humihingi ako ng paumanhin na pinayagan ni Del Pilar na maipublish ang artikulo sapagkat hahantong ito sa maraming maniwala na mayroon talagang isang pagkahiwalay natin. Naniniwala ako na maaari nating magkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan at personal na pagkakaiba sa ating sarili nang hindi ipinapakita ang mga ito sa publiko. Para sa aking sarili, palagi kong tinatanggap ang pagpuna dahil pinapabuti nila ang mga nais na mapabuti." Sa Hunyo 19, 1892, ginugol niya ang kanyang ika-31 kaarawan sa Hong Kong. Evidently, maliwanag na nagkaroon siya ng pangunahing kanyang kamatayan para sa susunod na araw. June 20, nagsulat siya ng 2 liham na kanyang tinataka na nakasulat sa sobre, nabubuksan pagkatapos ng aking kamatayan, at ibinigay ang mga ito sa kanyang kaibigang si Dr. Marquis para sa ligtas na pananatilihin. So, ito yung mga last na sulat niya sa Hong Kong. Ang unang liham na ginawa niya is nakatuon sa aking pamilya, mga kapatid at mga kaibigan, ay ang mga sumusunod. Ang pagmamahal na pinahayag ko para sa iyo ay nagmumungkahi ng hakbang na ito, at ang oras na tapos ay masasabi kong ito ay hindi makatuwiran. Ang kinalabasan, hinuhusgahan ang mga bagay ayon sa mga kinahihinatnan. Ngunit kung ang resulta ay kanais-nais or hindi kanais-nais, maaring palaging sasabihin na himok ako ng tungkulin. Kaya kung mamatay ako sa
paggawa nito hindi na mahalaga. Napagtanto ko kung gaano ang paghihirap na dulot ko sa iyo, ngunit hindi ako nagsisisi na nagawa ko. Sa halip kung kailangan kong magsimulang muli ay dapat kong gawin ng pareho. Para sa kung ano ang nagawa ko sa pagtaguyod lamang ng aking tungkulin. Masaya akong lalabas ng aking sarili sa panganib, hindi bilang isang pagpapawalang halaga ng mga maling gawain para sa bagay na ito, o naniniwala sa aking sarili na mas mababa sa anumang pagkakasala, ngunit upang makompleto ang aking trabaho at upang ako, ang aking sarili, ay maaring mag-alok ng halimbawa na palaging ipinangangaral ko. Ang isang tao ay dapat na mamatay para sa tungkulin at kanyang mga prinsipyo. Mabilis kong sinabi sa bawat idea na isinulong ko tungkol sa kalagayan at hinaharap ng ating bansa, at kusang loob na mamamatay para dito at lalo pang handang isakripisyo ang lahat upang masiguro ang hustisya at kapayapaan para sa iyo. Sa kasiyahan, pagkatapos ay pagsapalaran ko ang aking buhay upang mailigtas ang maraming inosenteng tao, napakaraming pamangkin, napakaraming mga anak ng mga kaibigan at mga anak din ng iba na hindi kaibigan na naghihirap sa aking account. Ano ako? Isang bachelor? Praktikal na walang pamilya at sapat na hindi mapagtanto sa buhay. Nagkakaroon ako ng maraming mga pagkabigo at mga hinaharap bago ako ay malungkot at magiging madilim kung ang ilaw ay hindi nag-ilaw sa bukang liwayway ng isang mas mahusay na araw para sa aking katutubong lupain. Sa kabilang banda, maraming mga tao puno ng pag-asa at ambisyon na marahil ay magiging mas masaya kung ako ay mamamatay, at inaasahan kong masiyahan ang aking kaaway at titigil sa pag-uusig sa napakaraming ganap na inosenteng tao. Sa isang tiyak na lawak ang kanilang pagkamuhi ay mabibigyang katuwiran sa aking sarili at sa aking mga magulang at kamag-anak. Kung ang kapalaran ay laban sa akin, maiintindihan mong lahat na mamatay ako na masaya sa pag-isip ng aking kamatayan ay magtatapos sa lahat ng iyong mga problema. Bumalik sa ating bansa at naway maging masaya ka rito. Hanggang sa huling sandali ng aking buhay, iisipin kita at hinahangad sa iyo ang lahat ng mabuting kapalaran at kaligayahan. So the second letter was addressed to the Filipinos. So ang pangalawang liham ay nakatuon sa mga Pilipino, ang mga sumusunod. Ang hakbang ng aking ginagawa o sa halip na gagawin ko ay walang alinlangan na mapanganib, at ito ay hindi kinakailangan upang sabihin na isinaalang-alang ko ito para sa ilang oras. Naintindihan ko na halos lahat ay tutol dito, ngunit alam ko din na bahagya na may ibang makakaunawa kung ano ang nasa aking puso. Hindi ako mabubuhay sa nakakakita ng napakaraming nagdurusa nang hindi makatarungang pag-usig sa aking managot. Hindi ko maatim ang paningin ng aking mga kapatid na babae at ang kanilang maraming pamilya na tratuhin tulad ng mga kriminal. Mas gusto ko ang kamatayan at masayang iiwan ko ang buhay kaysa palayain ang napakaraming inosenteng tao mula sa hindi makatarungang pag-uusig. Pinahahalagahan ko ang katotohanang sa kasalukuyan ang hinaharap ng ating bansa ay umuusbong sa ilang degree sa paligid ko, na sa aking pagkamatay maraming makakaramdam ng tagumpay, at sa gayon marami ang nagnanais para sa aking pagkahulog. Ngunit ano ito? Hawak ko ang mga tungkulin ng budhi. Higit sa lahat, mayroon akong mga obligasyon sa mga pamilyang nagdurusa, sa aking may edad na mga magulang na nakikita ko sa aking puso ang paningin. Alam kong nag-iisa ako, sa aking pagkamatay lamang ang
magpapasaya sa kanila na binabalik sila sa kanilang sariling lupain at sa isang mapayapang buhay sa buhay. Bukod sa nais kong ipakita sa mga tumanggi sa amin ng malaking halaga ng pagkamakabayan na alam namin kung paano mamamatay para sa tungkulin at mga alituntunin. Ano ang mahalaga sa kamatayan? Kung ang isang tao ay namatay para sa kung ano ang mga mahal ng isa, para sa katutubong lupain at mga nilalang na minamahal. Naisip ko na ako lamang ang mapagkukunan para sa pagkumpleto ng isang patakaran ng pag-unlad sa Pilipinas at kumbinsido ba ako na ang aking mga kababayan ay gagamitin ang aking mga serbisyo. Marahil dapat ang mga atubiling gawin ang hakbang na ito. Ngunit may mga iba na maaring pumalit sa aking pwesto, na maaaring gawin ang aking gawain upang masulit. Bukod dito, ang posibilidad na ang mga humahawak sa akin bilang isang hindi kinakailangang pagkatao at hindi ginagamit ang aking mga serbisyo at nabawasan ako sa pagiging hindi aktibo. Lagi kong minahal ang aming hindi nasisiyahan na lupain at sigurado ako na magpapatuloy akong mahalin ito hanggang sa aking huling sandali, na patunayan na hindi makatarungan sa akin ang mga tao, ang aking karera, aking buhay, aking kaligayahan, lahat ng aking isinakripisyo para sa pag-ibig dito, anuman ang aking kapalaran. Mamatay ako na binabasbasan, ito ay hinangad sa bukang liwayway ng pagtubos nito. So, noong June 21, 1892, nagsulat si Rizal ng isa pang liham sa Hong Kong para sa gobernador na si Despuchul. So, hindi sinasadya ang kanyang pangatlong liham na masungit na Chief Executive ng Spanish. Sa liham na ito, ipinaalam niya sa Gobernador General ng kanyang pagpunta sa Maynila at inilagay ang kanyang sarili sa ilalim ng proteksyon ng gobyerno ng Spanish. So, June 21st, si Rizal at ang kanyang kapatid na si Lucia, na byuda ni Herbosa, ay umalis sa Hong Kong patungong Manila. At nagdala sila ng isang special na passport o safe conduct na inisyu ng Spanish Consul General sa Hong Kong. Ang Spanish Consul General na naglabas ng garantiya ng kaligtasan ng gobyerno, nagpadala ng isang cablegram kay Gobernador Despuchul na ang biktima ay nasa bitag. On the same day, isang liham na kaso ang napuno sa Manila laban kay Rizal at ang kanyang mga tagasunod for anti-religious and anti-patriotic agitation. Ang mapanlinlang na si Despuchul ay nag-utos sa kanyang kalihim na si Luis de la Torre na alamin kung naturalized na isang mamamayang German si Rizal tulad ng napabalitang, upang makagawa siya ng wastong aksyon laban sa isang who had the protection of a strong nation. Samantala, si Rizal at ang kanyang kapatid na babae ay payapang tumatawid sa China Sea, ganap nilang walang kamalayan sa pagdaraya ng Spanish. So, that's the end of my report. I hope you understand and thank you for watching and listening.